Pangarap mo bang magnegosyo para gumaan ang buhay ng pamilya mo? Yung hindi na kailangang maghintay ng sweldo, yung may sarili kang pinagkukunan ng kita. Pero sandali lang, huwag ka munang magmadali. Dahil maraming Pilipino ang nagnegosyo ng may lakas ng loob pero walang sapat na paghahanda. At ang ending, lugi, utang, pagod, panghihinayang. I-like mo agad ang video na to kung pangarap mong magnegosyo ng tama at pangmatagalan. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na pang Pinoy family. Practical, totoo, at galing sa totoong karanasan. Sa video na to, pag-uusapan natin ang top 15 bagay na dapat mong ayusin bago magnegosyo, mga bagay na sana ay nalaman ng marami bago sila nalugi. Kung ayaw mong matuto sa masakit na paraan, simulan na natin. Una, mindset mo sa pera at risk negosyo ay hindi instant yaman. May talo, may stress, may delay. Kung takot ka sa pagkakamali, mahirap magtagal. Ayusin muna ang isip bago ang puhunan. Bago ka pa maglabas ng puhunan, bago ka pa mangutang, bago ka pa mangarap ng sariling negosyo, may isang bagay kang dapat ayusin muna, ang mindset mo sa pera at risk. Sa Pilipinas, maraming gustong magnegosyo dahil gusto nilang makawala sa hirap. Gusto ng extra income, gusto ng freedom, gusto ng mas maayos na buhay para sa pamilya. Pero marami ang pumapasok sa negosyo na ang dala lang ay pag-asa, walang paghahanda. Iniisip nila, susugal na lang ako, bahala na. Pero ang negosyo ay hindi sugal. Ang risk ay posibilidad na mawalan ka ng pera, oras o oportunidad kapag nagkamali ang desisyon mo. Ibig sabihin, sa negosyo, normal ang talo, normal ang delay, normal ang pagkakamali. Ang tanong, handa ka ba doon? Maraming nalulugi hindi dahil kulang sa sipag, kundi dahil takot silang matalo. Kapag bumaba ang benta, susuko agad. Kapag may problemang maliit, titigil na. May tawag dito sa psychology, fear of failure. Ang fear of failure ay takot magkamali, kaya mas pinipiling huwag na lang magpatuloy. Ang mga nagtatagumpay sa negosyo, iba ang tingin sa pagkakamali. Para sa kanila, ang talo ay lesson. Ang pagkakamali ay training. Ang problema ay feedback. Sabi nga ni Thomas Edison, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Ibig sabihin, hindi siya sumuko sa bawat pagkakamali. Ginamit niya ito para mas gumaling. At ayon sa Biblia, for which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost? Luke chapter 14 verse 28. Ibig sabihin, bago ka magtayo ng kahit ano, kailangan mong pag-isipan kung kaya mo ba ang gastos at hirap. Ito rin ang puso ng tamang mindset sa negosyo. Hindi padalos-dalos, hindi emosyonal. May plano, may paghahanda. Ang tamang mindset sa pera ay ganito. Hindi lahat ng kita ay panggastos. Hindi lahat ng problema ay katapusan. Hindi lahat ng risk ay masama kung pinag-aralan. Ang calculated risk ay risk na pinag-isipan, sinuri at pinaghandaan bago pasukin. Hindi basta tapang, may utak. Kapag maayos ang mindset mo sa pera at risk, hindi ka agad nadadala sa hype. Hindi ka basta nagpapadala sa uso. Hindi ka nag-i-invest dahil lang may nag-post sa social media. Nag-i-invest ka dahil naiintindihan mo. At kapag naiintindihan mo, mas tumitibay ka. Mas nagiging kalmado ka sa problema. Mas nagiging matatag ka sa talo. Mas nagiging matalino sa tagumpay. Kaya bago mo palaguin ang negosyo mo, palaguin mo muna ang isip mo. Dahil ang puhunan na nauubos pwede pang bumalik. Pero ang maling mindset, kayang sirain kahit gaano kalaki ang pera mo. Sabi nga ni Warren Buffett, isa sa pinakamatagumpay na investor sa mundo, risk comes from not knowing what you're doing. Ibig sabihin, nagiging delikado lang ang risk kapag hindi mo naiintindihan ang pinapasok mo. Kaya aralin, paghandaan, pag-isipan. At kung may natutunan ka sa video na to, i-like mo, i-share at mag-subscribe ka para mas marami pang Pinoy ang matulungan. Nasa link sa bio ang iba pa nating content. Ikalawa, personal budget mo. Bago ka magnegosyo, dapat maayos muna ang personal finances mo. Kung magulo ang sweldo mo, magugulo rin ang negosyo mo. Bago ka mangarap ng sariling negosyo, bago ka mag-isip ng puhunan,
Bago ka magplano ng malaking kita, may isang bagay kang kailangang ayusin muna, ang personal budget mo. Dahil kung magulo ang pera mo bilang empleyado o bilang magulang, mas magulo ito kapag naging negosyante ka na. Maraming Pilipino ang gustong magnegosyo para makawala sa hirap, para magkaroon ng extra income, para mas maalagaan ang pamilya. Pero ang tanong, marunong ka na bang humawak ng pera mo ngayon? Ang personal budget ay simpleng plano kung paano mo hinahati ang sweldo mo para sa pagkain, bayarin, ipon at pangangailangan. Hindi ito pang kuripot, ito ay pang control. Kapag wala kang budget, umaasa ka lang sa pakiramdam. Parang okay pa, mukhang may natitira pa, hanggang sa biglang maubos. May tawag dito sa finance, cash flow problem. Ang cash flow problem ay kapag mas mabilis lumabas ang pera kaysa sa pumapasok. At kapag may cash flow problem ka sa personal life, dadala mo yan sa negosyo. Maghahalo ang pera ng bahay at pera ng negosyo. Kukuha ka sa puhunan para sa grocery. Kukuha ka sa kita para sa gala. At unti-unti hindi mo na alam kung kumikita ka pa ba talaga. Maraming negosyo ang namamatay hindi dahil walang customer, kundi dahil walang disiplina sa pera. Sabi nga sa Biblia, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Luke chapter 16 verse 10. Ibig sabihin, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na pera, paano pa sa malaki? At sabi rin ni Dave Ramsey, isang kilalang financial coach, tell your money where to go instead of wondering where it went. Ibig sabihin, ikaw ang magdesisyon sa pera mo. Huwag mong hayaang mawala na lang. Ang mga successful na negosyante, bago pa sila yumaman, maayos na ang personal budget nila. Alam nila magkano ang gastos, magkano ang ipon, magkano ang pwedeng i-risk. Hindi sila basta sumusugal. Kapag maayos ang personal budget mo, mas kampante kang magnegosyo. Hindi ka nagpapanik kapag mabagal ang benta. Hindi ka basta sumusuko kapag may delay, may sandalan ka dahil may control ka sa pera mo. Kaya bago mo ayusin ang negosyo mo, ayusin mo muna ang sarili mong wallet. Ikatlo, emergency fund. Kailangan mo ng safety net. Kung pumalpak ang negosyo sa umpisa, saan ka kukuha ng panggastos sa bahay? Bago ka mangarap ng malaking negosyo, bago ka umutang para sa puhunan, bago ka tumalon sa bagong oportunidad, may isang tanong na kailangan mong sagutin muna. Paano ang pamilya mo kapag may biglang nangyari? Dito pumapasok ang kahalagahan ng emergency fund. Ang emergency fund ay perang nakatabi para sa biglaang problema, sakit, aksidente, pagkawala ng trabaho o sirang gamit. Hindi ito pangluho. Hindi ito pang-invest. Ito ay pang-salba. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang sweldo ay sakto lang. May pupuntahan na agad. Kaya kapag may emergency, utang ang nagiging solusyon. May tawag dito sa finance, financial vulnerability. Ang financial vulnerability ay kalagayan kung saan isang problema lang ang pagitan mo at matinding hirap sa pera. At kapag ganito ang sitwasyon mo, napakahirap magnegosyo dahil imbes na mag-focus ka sa paglago ng negosyo, iniisip mo kung saan kukuha ng pambayad bukas. Maraming negosyo ang bumabagsak hindi dahil mahina ang benta, kundi dahil may personal emergency na hindi handa ang may-ari. Sabi nga sa Biblia, the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. Proverbs chapter 22 verse 3. Ibig sabihin ang matalinong tao ay naghahanda bago dumating ang problema. At sabi rin ni Warren Buffett, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Ibig sabihin, inuuna ang ipon bago ang gastos. Ganito mag-isip ang mga handang magnegosyo. Kahit maliit, kahit mabagal, nagtatabi sila. 100 kada sweldo, 200 kada buwan. Hindi mahalaga ang laki, mahalaga ang tuloy-tuloy. Sa paglipas ng panahon, nagiging sandalan ito. Kapag may emergency, hindi ka agad nagpapanik, hindi ka agad humihiram. May oras kang mag-isip at ang oras sa gitna ng problema ay kayamanan. Kaya bago ka mag-invest sa negosyo, mag-invest ka muna sa seguridad ng pamilya mo. Dahil ang negosyong walang safety net ay parang bahay na walang pundasyon. At kung may natutunan ka sa video na to, i-like mo, i-share at mag-subscribe ka
para mas marami pang Pilipino ang matulungan. Nasa link sa bio ang iba pa nating content tungkol sa pera, negosyo at tamang diskarte sa buhay. Ika-4, source ng puhunan. Bago ka magbukas ng tindahan, bago ka mag-online selling, bago ka mag-invest sa kahit anong negosyo, may isang tanong kang kailangang sagutin ng tapat. Saan galing ang puhunan mo? Dahil hindi lahat ng puhunan ay pare-pareho ang epekto sa buhay mo. Ang puhunan ay perang ginagamit mo para simulan ang negosyo, pangprodukto, renta, kagamitan at operasyon. Ito ang pundasyon ng lahat. Sa Pilipinas, maraming nagsisimula ng negosyo gamit ang utang, credit card, online lending apps, kakilala. Sa umpisa, parang okay, may pera, may panimula, pero may kasamang bigat. May tawag dito sa finance, debt pressure. Ang debt pressure ay stress na dala ng obligasyon na magbayad kahit hindi pa kumikita ang negosyo. Kapag galing sa utang ang puhunan mo, kahit mabagal ang benta, may deadline ka. Kahit lugi, kailangan mong magbayad. At dito, nadudurog ang maraming pangarap. Maraming negosyo ang nagsasara hindi dahil walang customer, kundi dahil naubos sila sa hulog at interest. Ang interest ay dagdag bayad sa hiniram na pera. Kaya ang mga umaasenso maingat sa pinanggagalingan ng puhunan. Mas gusto nila ang ipon savings maliit na simula dahan-dahang paglaki, hindi dahil takot sila, kundi dahil ayaw nilang magsimula na may tanikala. Sabi nga sa Biblia, the borrower is servant to the lender. Proverbs chapter 22 verse 7. Ibig sabihin, kapag ikaw ay may utang, may kontrol ang nagpapautang sa iyo. At sabi rin ni Robert Kiyosaki, author ng Rich Dad Poor Dad, start small and dream big. Ibig sabihin, mas okay ang maliit na simula na may kontrol kaysa malaking simula na may tanikala. Hindi lahat ng utang ay masama. May good debt, utang na ginagamit sa bagay na may tsansang kumita. Pero kailangan itong pag-isipan ng mabuti. Ang good debt ay utang na may malinaw na plano kung paano babayaran at palalakihin ang kita. Bago ka mangutang para sa negosyo, tanungin mo ang sarili mo. May emergency fund ba ako? May personal budget ba ako? May backup plan ba ako? Kung wala pa, baka hindi pa tamang panahon. Ang tamang puhunan ay nagbibigay ng lakas ng loob, hindi ka ba araw-araw? Dahil ang negosyong sinimulan sa tamang pundasyon ay mas may tsansang tumagal. At kung may natutunan ka sa video na to, i-like mo, i-share, at mag-subscribe ka para mas marami pang Pilipino ang matulungan. Nasa link sa bio ang iba pa nating content tungkol sa pera, negosyo, at tamang diskarte sa buhay. Ika-5, business idea na may demand. Maraming Pilipino ang nagsisimula ng negosyo dahil sa isang simpleng dahilan. Trip ko to, passion ko to, magaling ako dito. Walang masama roon. Pero sa negosyo, hindi sapat ang gusto mo. Kailangan may gustong bumili. Dito pumapasok ang ika-5 mahalagang bagay, business idea na may demand. Ang demand ay dami ng taong handang magbayad para sa produkto o serbisyo mo. Ibig sabihin, hindi lang like, hindi lang comment, kundi totoong pera. Maraming negosyo ang namamatay kahit maganda ang produkto, kahit masarap, kahit maganda ang packaging. Bakit? Dahil konti lang ang may interes. May tawag dito sa negosyo, market mismatch. Ang market mismatch ay kapag ang binibenta mo ay hindi tugma sa kailangan o gusto ng tao sa paligid mo. Halimbawa, nagbenta ka ng mamahaling dessert sa lugar na ang karamihan ay minimum wage earner. Maganda ang produkto pero mali ang lugar. Resulta, mahina ang benta. Ang mga umaasenso hindi lang nagtitiwala sa instinct. Nag-oobserba sila, tinitingnan nila ano ang binibili ng tao, ano ang inuulit-ulit bilhin, ano ang pinipilahan, ano ang nirereklamo dahil kulang. May tawag dito sa negosyo, market research. Ang market research ay simpleng pag-aaral kung ano ang gusto, kailangan at kaya ng customer. Hindi ito kailangang mahal. Minsan, sapat na ang pakikipag-usap sa tao, pagtingin sa online trends, pagmamasid sa paligid. Sabi nga ni Peter Drucker, isang kilalang business thinker, the best way to predict the future is to create it. Ibig sabihin, mas nagtatagumpay ang negosyong nakabase sa totoong pangangailangan, hindi sa haka-haka.
At ayon sa Biblia, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Proverbs chapter 20 verse 18. Ibig sabihin, mas nagtatagumpay ang plano kapag may sapat na pag-aaral at payo. Ang magandang idea ay simula lang. Ang idea na may demand, iyon ang nagbibigay ng buhay sa negosyo. Kaya bago ka maglabas ng pera, maglabas ka muna ng oras para mag-aral. Tanungin mo ang sarili mo, may bibili ba nito kahit walang promo? Babalik ba sila? Kailangan ba talaga ito? Kapag malinaw ang sagot mo diyan, mas malaki ang tsansa mong tumagal. Ika-6, target market. Maraming Pilipino ang nagsasabi kapag nagnenegosyo, para sa lahat ang produkto ko. Kahit sino pwedeng bumili, maganda pakinggan. Pero sa totoong negosyo, delikado yan dahil kapag lahat ang target mo, madalas walang totoong naaabot. Kaya mahalagang ayusin ang target sa nanay, iba para sa negosyante. Kapag pare-pareho ang mensahe mo sa lahat, walang tatama. May tawag dito sa marketing, market segmentation. Ang market segmentation ay paghahati ng market sa mas maliliit na grupo para mas maayos mo silang maserve. Ang mga umaasenso, malinaw kung sino ang kausap nila. Alam nila magkano ang kaya ng customer, ano ang problema nila, ano ang gusto nilang solusyon, saan sila bumibili. Kaya mas tama ang presyo, mas malinaw ang ads, mas loyal ang customer. Maraming negosyo ang nalulugi hindi dahil mahina ang produkto, kundi dahil maling tao ang kinakausap nila. Parang nagbebenta ka ng payong sa disyerto. Sabi nga ni Seth Godin, isang kilalang marketing expert, don't find customers for your products, find products for your customers. Ibig sabihin, unahin mong intindihin ang tao bago ang produkto. At ayon sa Biblia, the plans of the diligent lead surely to abundance. Proverbs chapter 21 verse 5. Ibig sabihin, ang maingat at planadong pagkilos ay nagdadala ng kasaganaan. Kapag malinaw ang target market mo, hindi ka nag-aaksaya ng oras at pera. Alam mo kung saan magpo-post. Alam mo kung paano magsalita. Alam mo kung ano ang ialok. At doon, nagiging epektibo ang negosyo. Kaya, bago ka maglabas ng ads, maglinaw ka muna ng audience. Dahil ang negosyong marunong pumili ng tamang kausap ay mas may tsansang lumago. Ika-7, basic business knowledge. Maraming Pilipino ang pumapasok sa negosyo na may dalang lakas ng loob, sipag at tiwala sa sarili. Pero kulang sa isang bagay, basic business knowledge. Dahil sa negosyo, hindi sapat ang masipag. Kailangan mo ring marunong magbilang at mag-isip bilang negosyante. Ang basic business knowledge ay pag-unawa sa mga simpleng konsepto tulad ng gastos, presyo, tubo at daloy ng pera. Hindi ito pang CPA. Ito ay pang-araw-araw na survival ng negosyo. Halimbawa, maraming nagbebenta na hindi alam kung kumikita ba talaga sila. Basta may pumapasok na pera, akala nila okay na. Pero hindi nila binibilang ang puhunan kuryente, renta pamasahe, oras nila. May tawag dito sa finance, hidden cost. Ang hidden cost ay mga gastusing hindi mo napapansin pero kumakain sa tubo mo. Kapag hindi mo ito binibilang, akala mo kumikita ka pero sa totoo lang, lugi ka na pala. Isa pang mahalagang konsepto ay cash flow. Ang cash flow ay galaw ng pera papasok at palabas ng negosyo. Pwede kang maraming sales pero walang cash. Paano? Dahil nakautang ang customer, na-delay ang bayad, naubos sa stocks ang pera, at kapag wala kang cash, kahit maganda ang negosyo, mamamatay. Sabi nga ni Peter Drucker, business has only two functions, marketing and innovation. Ibig sabihin, kailangan mong marunong magbenta at mag-improve. At ayon sa Biblia, the plans of the diligent lead to profit. Proverbs chapter 21 verse 5. Ibig sabihin, ang maingat at marunong magplano ay nagbubunga ng kita. Ang mga umaasenso, hindi nahihiyang mag-aral. Nanood sila ng tutorials, nagbasa ng libro, nagtanong sa mas may experience. Alam nila na ang kaalaman ay puhunan din.
Kapag marunong ka sa basic business, mas malinaw ang desisyon mo. Hindi ka basta magse-sale ng lugi, hindi ka basta bibili ng sobra, hindi ka basta magpapautang. Kaya bago ka mangarap ng malaking negosyo, siguraduhin mong marunong ka muna sa maliit dahil ang negosyong may kaalaman sa likod ay mas may tsansang tumagal. Para sa negosyo, pera at buhay. Ikawalo, legal papers at registration. Maraming Pilipino ang gustong magnegosyo ng mabilis, gusto agad magbenta, gusto agad kumita, gusto agad bumawi sa puhunan. Kaya madalas nilalaktawan ang papeles. Okay lang yan, maliit lang naman, online lang naman. Pero sa totoong negosyo, delikado ang walang legal papers at registration. Ang legal papers at registration ay mga dokumento na nagpapatunay na lehitimo ang negosyo mo, tulad ng DTI, BIR at local permits. Ito ang protection mo bilang negosyante. Ang DTI ay ahensya na nagre-register ng business name. Ang BIR ay ahensya na nagmo-monitor ng buwis at resibo. Ang permits ay pahintulot ng local government para mag-operate. Maraming negosyo ang napipilitang magsara hindi dahil lugi, kundi dahil walang papeles. May tawag dito sa negosyo, compliance risk. Ang compliance risk ay peligro na masara o maparusahan ang negosyo kapag hindi sumusunod sa batas. Kapag wala kang registration, pwede kang mamulta, pwede kang ipa-close, pwede kang ma-report, at sa isang iglap, mawawala ang pinaghirapan mo. Sabi nga ni Warren Buffett, risk comes from not knowing what you're doing. Ibig sabihin, delikado ang negosyo kapag kulang sa kaalaman at paghahanda. At ayon sa Biblia, let every person be subject to the governing authorities. Romans chapter 13 verse 1. Ibig sabihin, mahalaga ang pagsunod sa batas at tamang proseso. Ang mga umaasenso, hindi tinatakasan ang papeles. Inaayos nila ito kahit matrabaho, kahit may bayad, kahit matagal. Dahil alam nila, ang legal na negosyo ay may mas mahabang buhay. Kapag rehistrado ka, mas madali kang makakuha ng supplier, mas tiwala ang customer, pwede kang mag-expand, pwede kang umutang sa bangko. Mas maraming pinto ang bumubukas. Kaya, bago ka mag-focus sa kita, ayusin mo muna ang pundasyon. Dahil ang negosyong legal at maayos sa papel ay mas matibay sa kahit anong bagyo. Ikasiyam, location o platform. Hindi lahat ng magandang negosyo ay nangangailangan ng magandang puwesto, pero lahat ng negosyo ay nangangailangan ng tamang location o platform. Dito madalas nagkakamali ang marami. May maganda kang produkto, may maayos kang presyo, may sipag ka. Pero kung mali ang lugar mo, walang makakakita. Ang location ay pisikal na lugar kung saan ka nagbebenta. Pwesto, tindahan, stall. Ang platform naman ay digital na lugar. Facebook, TikTok, Shopee, Lazada, website, pareho silang mahalaga. Magkaiba lang ang paraan. Maraming nalulugi dahil pumili ng pwesto na mahal ang renta pero konti ang dumadaan. May tawag dito sa negosyo, low foot traffic. Ang foot traffic ay dami ng taong dumadaan sa isang lugar. Kung walang dumadaan, kahit gaano kaganda ang produkto, walang benta. Sa online naman, maraming nagpo-post sa maling platform. Nagbebenta ng produkto sa lugar kung saan hindi naman aktibo ang target market. O kaya, nagpo-post pero walang strategy. May tawag dito sa marketing, platform mismatch. Ang platform mismatch ay kapag mali ang platform para sa produkto at customer mo. Ang mga umaasenso, maingat sa pagpili. Tinitingnan nila nasaan ang target market, paano sila bumibili, saan sila madalas tumambay. Kung pangmasa, baka mas bagay ang physical store. Kung pang Gen Z, baka mas bagay ang TikTok. Kung pang busy na magulang, baka mas bagay ang Facebook. Sabi nga ni Jeff Bezos, founder ng Amazon, we see our customers as invited guests to a party. Ibig sabihin, kailangan mong puntahan ang lugar kung saan naroon ang customer mo. At ayon sa Biblia, the plans of the diligent lead surely to abundance. Proverbs chapter 21 verse 5. Ibig sabihin, ang maingat at planadong pagpili ay nagdadala ng kasaganaan. Hindi kailangan agad ng malaking pwesto. Hindi rin kailangan agad ng lahat ng platform. Ang mahalaga, tamang lugar, tamang audience,
tamang paraan dahil ang negosyong nasa tamang location o platform ay may mas malaking tsansang makita, mapansin at tangkilikin. Ika-10, supplier at inventory system. Maraming Pilipino ang nagnenegosyo na ang focus ay sa benta. Paano dadami ang customer? Paano tataas ang kita? Pero nakakalimutan ng isang tahimik pero napakahalagang bahagi ang supplier at inventory system. Ang supplier ay taong o kumpanyang pinanggagalingan ng produkto o raw materials mo. Sila ang ugat ng negosyo mo. Kapag mahina sila, mahina ka rin. Ang inventory system naman ay paraan kung paano mo binabantayan ang stocks. Ilan ang pumasok, ilan ang nabenta, ilan ang natira. Ito ang mata ng negosyo mo. Kapag wala kang sistema dito, nagkakagulo ang lahat. May pagkakataong may customer ka pero wala kang stock. Sayang ang benta. May pagkakataon namang puno ang bodega pero walang bumibili. Nakatulog ang puhunan. May tawag dito sa negosyo, inventory mismanagement. Ang inventory mismanagement ay maling pagbabantay ng stocks na nagdudulot ng lugi at sayang na oportunidad. Maraming negosyo ang nalulugi hindi dahil walang customer, kundi dahil mali ang galaw ng produkto. Ang mga umaasenso pinipili ng maigi ang supplier, hindi lang sa mura, kundi sa quality, consistency, delivery time, tiwala. Mas mahal minsan ang maaasahan, pero mas mahal ang palpak. Sabi nga ni Sam Walton, founder ng Walmart, high expectations are the key to everything. Ibig sabihin, kailangan mataas ang standards mo sa partners mo. At ayon sa Biblia, the plans of the diligent lead to profit. Proverbs chapter 21 verse 5. Ibig sabihin, ang maingat at masipag na paghahanda ay nagbubunga ng kita. Sa inventory naman, hindi kailangang high-tech. Pwede notebook, pwede Excel, pwede app. Ang mahalaga, updated. Alam mo, alin ang mabilis maubos, alin ang mabagal, gumalaw kailan ka magre-reorder. May konsepto dito, reorder point. Ang reorder point ay ang tamang oras kung kailan ka dapat umorder ulit bago maubusan ng stock. Kapag alam mo ito, hindi ka nauubusan, hindi ka nasosobrahan. At kapag maayos ang supplier at inventory system mo, nagiging tahimik ang operasyon. Walang panik, walang habulan, walang sayang. Dahil sa likod ng bawat matagumpay na negosyo, may sistemang hindi nakikita pero ramdam ang epekto. Ika-11, marketing strategy. Maraming Pilipino ang nagnenegosyo na umaasa sa isang bagay, basta maganda ang produkto, kusang bibili ang tao. Maganda pakinggan. Pero sa totoong negosyo, hindi sapat ang ganda lang. Kailangan kang makita, kailangan kang maalala, kailangan kang piliin. Dito pumapasok ang marketing strategy. Ang marketing strategy ay malinaw na plano kung paano mo ipapakilala, ipapakita at ipapaliwanag ang produkto mo sa tamang tao, sa tamang paraan at sa tamang oras. Hindi ito puro post. Ito ay may direksyon. Maraming negosyo ang araw-araw nagpo-post pero walang benta. Bakit? Dahil walang mensahe, walang kwento, walang dahilan para bumili. May tawag dito sa marketing, spray and pray. Ang spray and pray ay pagpo-post kahit saan, kahit kanino at umaasang may kakagat. Ang mga umaasenso hindi umaasa sa swerte. Pinag-aaralan nila sino ang target market, ano ang problema nila, paano makakatulong ang produkto, bakit sila pipiliin, doon nila binubuo ang mensahe. Sabi nga ni Seth Godin, marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell. Ibig sabihin, mas bumibili ang tao kapag may kwento at koneksyon. At ayon sa Biblia, let your light shine before others. Matthew chapter 5 verse 16. Ibig sabihin, huwag mong itago ang biyayang meron ka, ipakita mo ito ng tama. Sa panahon ng social media, malaking advantage ang content. Videos, reviews, behind the scenes, testimonials, hindi lang bentahan, pagbuo ng tiwala. May konsepto dito, brand trust. Ang brand trust ay tiwala ng customer na consistent at maaasahan ang negosyo mo. Kapag may tiwala, bumabalik ang customer. Nagre-recommend pa, hindi kailangan ng malaking budget. Kailangan ng malinaw na plano. Isang platform muna, isang style, isang mensahe. Paulit-ulit hanggang makilala ka. Dahil ang negosyong tahimik lang, kahit maganda, madaling makalimutan.
pero ang negosyong may tamang marketing, kahit maliit, nakikita, naaalala at sinusuportahan. Ika-12, customer service skills. Maraming Pilipino ang nagnenegosyo na focus lang sa bentahan. Basta may bumili, masaya na. Basta may kita, okay na. Pero ang mga umaasenso, may mas mahalagang iniingatan ang customer. Dito pumapasok ang customer service skills. Ang customer service skills ay kakayahang makitungo sa customer ng maayos, magalang, malinaw at may malasakit, bago, habang at pagkatapos ng benta. Hindi ito script, hindi ito arte, ito ay ugali. Maraming negosyo ang nawawala ng customer hindi dahil mahal ang produkto, kundi dahil masama ang trato. Mabagal mag-reply, masungit sumagot, hindi inaasikaso ang reklamo, nang iiwan sa scene. May tawag dito sa negosyo, service gap. Ang service gap ay agwat sa pagitan ng inaasahan ng customer at aktwal na naranasan nila. Kapag malaki ang gap, hindi na sila babalik at mas masakit, ikukwento pa nila sa iba. Sabi nga ni Maya Angelou, people will never forget how you made them feel. Ibig sabihin, mas tumatatak ang pakiramdam kaysa sa presyo o produkto. At ayon sa Biblia, do to others as you would have them do to you. Luke chapter 6 verse 31. Ibig sabihin, tratuhin mo ang customer gaya ng gusto mong trato sa iyo. Ang mga umaasenso, sinasanay ang sarili nila sa 3 bagay. Una, pakikinig. Hindi agad depensa. Intindi muna. Ikalawa, malinaw na komunikasyon. Walang paligoy-ligoy. Walang pangako na hindi tutuparin. Ikatlo, solusyon mindset. Hindi problema mo yan, kundi aayusin natin yan. May konsepto dito, customer lifetime value. Ang customer lifetime value ay kabuuang halaga ng kikitain mo sa isang customer sa buong panahon na bumibili siya sa iyo. Ibig sabihin, isang inalagaan na customer ay mas mahalaga kaysa 10 one-time buyer. Hindi kailangan maging perpekto, kailangan maging sincere dahil sa negosyo, ang produkto pwedeng kopyahin, ang presyo pwedeng tapatan, pero ang magandang trato mahirap palitan. Ika-13, time management. Sa simula ng negosyo, halos wala kang pahinga. Ikaw ang tindero, ikaw ang accountant, ikaw ang marketer, ikaw ang delivery, ikaw lahat. At dito maraming napapagod, nawawalan ng gana at tuluyang sumusuko. Hindi dahil mahina ang negosyo, kundi dahil hindi nila kontrolado ang oras nila. Ito ang kahalagahan ng time management. Ang time management ay kakayahang ayusin at gamitin ang oras mo sa tamang gawain, sa tamang oras at sa tamang paraan. Hindi ito tungkol sa pagiging busy. Ito ay tungkol sa pagiging productive. Maraming negosyante ang buong araw nagtatrabaho pero kaunti ang natatapos. Bakit? Dahil nalulunod sa chat, nalulunod sa notifications, nalulunod sa maliit na gawain. May tawag dito sa psychology, time leakage. Ang time leakage ay pagtagas ng oras sa mga bagay na mukhang maliit pero nauubos ang buong araw. Isang scroll dito, isang reply doon, isang sandali lang hanggang gabi na. Ang mga umaasenso, sinasadya ang oras nila. Alam nila kung alin ang kumikita, nagpapalago, nagsasayang at doon sila nakafocus. May konsepto dito, priority management. Ang priority management ay paglalagay ng pinakamahalagang gawain sa unahan ng schedule. Hindi lahat ng urgent ay important. Hindi lahat ng important ay urgent. Sabi nga ni Stephen Covey, author ng 7 Habits, the key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Ibig sabihin, ilagay mo sa oras mo ang mga bagay na may tunay na halaga. At ayon sa Biblia, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Psalm chapter 90 verse 12. Ibig sabihin, pahalagahan ang bawat araw at gamitin ng matalino. Kapag maayos ang time management mo, hindi ka palaging pagod. Hindi ka laging nagmamadali. May space ka para mag-isip at magplano. At kapag may oras kang mag-isip, mas gumaganda ang desisyon mo. Dahil sa negosyo, hindi lang pera ang puhunan, oras din. At ang oras na ginamit mo ng tama ngayon ay magbubunga ng ginhawa bukas. Ika-14, support system. Maraming Pilipino ang naniniwala na para magtagumpay sa negosyo,
kailangan matapang, matibay, at kayang mag-isa. Solo ko to, kaya ko to mag-isa, maganda pakinggan. Pero sa totoong buhay, nakakapagod mag-isa. Kaya mahalagang ayusin ang support system. Ang support system ay mga taong sumusuporta sa iyo, pamilya, kaibigan, mentor o kapwa negosyante na nagbibigay ng lakas ng loob, payo at tulong kapag nahihirapan ka na. Sa negosyo, hindi lang pera ang nauubos, pati lakas ng loob, pati tiwala sa sarili. May mga araw na mahina ang benta, may mga araw na may reklamo, may mga araw na gusto mo nang sumuko. At kung mag-isa ka lang, mas mabigat. May tawag dito sa psychology, emotional resilience. Ang emotional resilience ay kakayahang bumangon kapag nadadapa dahil may sumusuporta at nagpapalakas ng loob sa iyo. Ang mga umaasenso, hindi nahihiyang humingi ng tulong. May mentor silang tinatanungan, may kaibigang pinagsasabihan ng problema, may pamilyang nagdadasal para sa kanila. Sabi nga ni Helen Keller, "Alone, we can do so little. Together, we can do so much." Ibig sabihin, mas malayo ang mararating kapag may kasama. At ayon sa Biblia, two are better than one because they have a good return for their labor. Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Ibig sabihin, mas nagtatagumpay kapag may katuwang. Ang support system mo ang magpapaalala sa iyo kapag nagkakamali ka, magpapalakas ng loob kapag pagod ka na magsasabi ng totoo. Kahit masakit, magdiriwang kasama mo kapag nagtagumpay ka. Hindi lahat ng tao ay dapat isama sa journey mo. Piliin ang tama, yung hindi ka hinihila pababa, yung hindi naiinggit sa progreso mo, yung gusto kang umangat. Dahil sa negosyo, hindi lang lakas ng loob ang puhunan, relasyon din. At ang negosyanteng may matibay na support system ay mas matatag sa bagyo ng buhay. At kung may natutunan ka sa video na to, i-like mo, i-share at mag-subscribe ka para mas marami pang Pilipino ang matulungan. Nasa link sa bio ang iba pa nating content tungkol sa negosyo, pera at tamang diskarte sa buhay. Ika-15, exit plan. Maraming Pilipino ang nagsisimula ng negosyo na ang nasa isip lang ay tagumpay, malaking kita, maraming customer, maginhawang buhay, walang masama mangarap. Pero kakaunti ang naghahanda sa isang tanong na ayaw pag-usapan, paano kung hindi gumana? Dito pumapasok ang kahalagahan ng exit plan. Ang exit plan ay malinaw na plano kung ano ang gagawin mo kapag ang negosyo ay hindi na kumikita, hindi na sustainable o kailangan ng baguhin ang direksyon. Hindi ito pagsuko, ito ay pagiging matalino. Maraming negosyo ang nalulugi hindi dahil walang pag-asa, kundi dahil pinipilit kahit patay na ang kita. Patuloy ang hulog, patuloy ang renta, patuloy ang stress. May tawag dito sa psychology, sunk cost fallacy. Ang sunk cost fallacy ay pagkapit sa isang bagay dahil marami ka nang na-invest. Kahit malinaw, nalugi na. Sayang ang puhunan. Konti na lang babawi pa, hanggang sa wala nang natira. Ang mga umaasenso hindi emosyonal sa desisyon. Praktikal, may malinaw silang limit. Halimbawa, kapag 3 buwan ang lugi, re-review. Kapag walang growth sa isang taon, pivot. Kapag ubos ang emergency fund, stop muna. May pivot plan din sila. Ang pivot ay pagbabago ng produkto, market o strategy kapag hindi gumagana ang dati. Sabi nga ni John Maxwell, leadership expert, sometimes you win, sometimes you learn. Ibig sabihin kahit hindi ka manalo, may aral ka. At ayon sa Biblia, the prudent give thought to their steps. Proverbs chapter 14 verse 15. Ibig sabihin, iniisip ng matalino ang bawat hakbang, pati ang pag-atras kung kailangan. Ang exit plan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng respeto sa sarili at sa pamilya mo. Ipinapakita nito na inuuna mo ang kaligtasan ng pera, iniingatan mo ang mental health, pinapahalagahan mo ang future dahil minsan ang pinakamatalinong desisyon ay hindi ang ipagpatuloy, kundi ang magbago ng direksyon. At tandaan mo, ang pagsara ng isang negosyo ay hindi pagsara ng pangarap. Ito ay paghahanda para sa mas tamang pagkakataon. Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa lakas ng loob. Ito ay tungkol sa paghahanda. Mas maaga mong ayusin ang mga ito, mas maliit ang tsansa mong
masaktan sa huli. Kung may isang aral kang dapat baunin mula sa video na to, ito yon. Ang negosyo ay hindi sugal. Ito ay responsibilidad sa pamilya mo at sa future mo. Hindi sapat ang sipag, hindi sapat ang pangarap. Kailangan ng plano, disiplina at tamang desisyon. I-like mo ang video na to kung may kahit isang bagay dito na bubuksan ang isip mo. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na tutulong sa'yo magtayo ng matibay na negosyo, hindi lang pang umpisa, kundi pang matagalan. Nasa link sa bio ang iba pa nating content tungkol sa negosyo, pera at tamang diskarte sa buhay. Tandaan mo, ang negosyong pinaghandaan ay mas may tsansang magtagumpay. At ang negosyong para sa pamilya dapat ginagawa ng tama mula umpisa hanggang dulo. Kita-kits sa susunod na video.